Magkano gusto mo? 5. 5,000? Yeah, 5,000. I-add mo muna ako. Ita-transfer ko na lang mamaya. Sandali. Ginoong Brown, huwag po kayo mag-alala. Hindi na po ako manggugulo sa inyo. Parehas na tayo ngayon. Ipapahatid kita. Ang yaman-yaman niya talaga. Siguro naman hindi niya ako tatakbuhan sa bayad, diba? Emily, nandito ka na naman para mag-part-time? Oo, Lauren. Anong nangyari sa leeg mo? Ang pula-pula. Nagka-allergy kasi ako. Allergy raw? May boyfriend ka na, no? Naku, te, naranasan ko na yan. Alam ko na ang galawan. Masaya ako para sa'yo. Wala nang mga magulang mo. Nasa ospital pa yun ng kapatid mo at niloko pa ng tito mo ang lahat ng pera nyo. Ngayong may boyfriend ka na, totoong natutuwa ako para sa'yo. Naku, may klase pa ako. Kailangan ko nang umalis. Ang card ko yan, ah. Pupuntahan ko na agad yun. I-send mong location mo. May susundo sa'yo. Miss Parker, nasa loob na po si Mr. Brown. Mr. Brown. Maupo ka. Nandito lang ako para kunin ang mga gamit ko. Aalis na rin ako kapag nakuha ko na. Ginoong Brown, ayokong mag-aksaya ng oras niyo. Aksyon natin. Pakiusap, Ginoong Brown. Respetuhin niyo naman ang sarili niyo. Wala tayong ginamit na protection kagabi. Ipinaghanda na kita ng doktor. Bibigyan ka rin nila ng gamot. Hindi na po kailangan yun. Ako na po ang bahala sa sarili ko. Pwede niyo na po bang i-transfer ang $5,000 ngayon? Salamat po, Ginoong Brown. Kung wala na po kayong kailangan, aalis na po ako. Gusto mo bang sumama sa... Sagutin mo ako. Hindi po. Kung ganun, huwag ka na magpakita sa harap ko. Makakaasa kayo, Ginoong Brown. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para maiwasan kayo. Tatanggap na namin ang bayad para sa pagpapagamot ng kapatid mo. Sana hindi ka na mahuli sa susunod. Sige po, pakialagaan na lang po ng mabuti ang kapatid ko. Salamat po. Isang libo, daan-daang libo. 500,000? Ang laki nito. Inilipat niya talaga sa akin. Blinak na niya ako. Emily! Bakit plain na naman na tinapay ang kinakain mo? Madali lang kasi itong kainin. Tingnan mo, nagdala na ako ng pork ribs. Gusto mo ba? Wag na, salamat. Mabubusog na ako agad dito. Sige no, tikman mo, masarap talaga to. Salamat, Amanda. Hulaan mo kung sino pumunta sa school natin ngayon. O sino? Si Secretary Collins. Pumunta siya rito? Para siyang leader sa IT industry. Tingnan mo, ang gwapo niya talaga. Ngayon
Ngayon, yung beauty queen ng music department si Jessica Jackson umakyat sa stage para bigyan siya ng bulaklak. At sinama niya ito paalis kanina. Kaya lagi kong sinasabi lahat ng lalaking humihinga ay manluloko. Iba-ibang babae araw-araw. Hindi ba siya natatakot makakuha ng kung ano? Emily, tingin bilis. Di ba kotse ni Michael yan? Yung si Jessica, simula nung naging sila ni Michael kung umasta, akala mo kung sino na. Nakita mo ba yung hawak niyang box? Pinagmamayabang niya yan sa social media. Ang laman daw niyan ay $1,000,000 na sapphire necklace. Ang galante niya talaga. Itong mga lalaki magsasawa rin sila pagkalipas ng araw. Tingnan natin kung hanggang kailan ang arte niya. Amanda, kailangan ko nang pumunta sa part-time job ko. Mauna na. Hello? Hello, si Emily ba to? May mangyayaring shallow gig bukas. Interesado ka ba? Opo, interesado po ako. Alas 8 ng gabi bukas, 3 oras, 2,000 ang bayad. Ganun kalaki, gagawin ko po. Maraming salamat po. Bakit parang tuwang-tuwa ka? Amanda, nakakuha ko ng gig para mag-jello sa King Garden. King Garden, yun yung social na club sa Eastside Ang mga pumupunta roon ay puro mayayaman. Oo, kaya malaki ang bayad. Pero mag-iingat ka sa pagpunta roon ng mag-isa. Heto, bigyan kita ng gamit na pang self-defense. Amanda, ikaw talagang pinakamabait. Ito-transfer ko ng bayad mo ngayong araw. Salamat po, manager. Magpatuloy ka lang. Sa susunod, tatawagan ka namin. Pag wala kang gig, huwag kang pakalat-kalat at huwag na huwag kang aakyat sa second floor. Opo, naiintindihan ko po. Hoy! Excuse me po, paraan naman. Anong balak mong gawin? Tabi ka nga! Hindi pwede yan. Ngayong araw, wala kang pupuntahan. Ikaw pala. Kinuha mo ang pera ko. Akala mo ganun na lang? Nalinlang mo kung pumunta rito. Hindi. Nung kailangan mo ng pera, binigyan kita. Kasunduan natin yon. Hindi yun panlilin lang. Walang hiya ka! Bakit ba kasi ang ganda mo? Hindi kita nakuha noon. At mula noon nanggigigil ako sa'yo. Pero ngayon, kusa ka na rin lumapit sa akin. Binabalaan kita o tatawag ako ng pulis agad-agad. Tatawag ng pulis? Sige, tawagin mo sila! Tingnan natin kung may pupunta. Ngayong gabi sasamahan mo ko ng maayos. Yung nangyari noon na pinukpok mong ulo ko, magiging quits na tayo. Bitawan mo ako! Tulong! Palaban ka pa rin talaga, no? Boss, kapag nang-iskandalo siya, maaabala ang VIP. Huwag niyong hayaang masira ang business deal niyo. Dalhin mo muna siya sa kotse. Pagkatapos ng trabaho, papatikimin kita mamaya. Pumasok si boss na mag-isa. Sana walang manggulo. Masyadong malakas ang impluensya ni Michael. Hindi naman siguro siya papatay, di ba? Nandito rin siya. Sino ba kayo? Ang lakas ng loob niyong humarang sa daan ni Mr. Brown. Hindi po namin sinasadya, Mr. Brown. Mali pong iniisip niyo. Inatake kasi ng babaeng itong boss namin si Robert. Hinabol namin. Kailan pa naging ganun kaduwag si Robert? Nagpabugbog sa isang babae. Pasensya na po, Mr. Brown. Nakaabala pa kami sa inyo. Mr. Brown, sa tingin ko si Miss Parker yan. Kung ganun, simula ngayon, huwag ka na magpakita sa harap ko. Makakaasa kayo, Mr. Brown. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para maiwasan kayo. Mr. Brown, ayokong sumama sa kanila. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Kung tutulungan kita, anong mapapala ako? Ano gusto mo? Ako, dadalhin ko na siya.
Nakita mo ba yung count sa kamay niya? May laman niya na nagkakalaga ng milyong-milyong isang sapphire necklace. Ihahatid na kita sa inyo. Salamat sa araw na to. At saka, pasensya na tungkol sa labi mo. Gusto mo ba to? Hindi po. Pagsakay mo pa lang sa kotse, tinititigan mo na yan. Kung gusto mo sa'yo na. Mukhang marami siyang nakahanda ng mga ibinibigay sa mga babae kahit kailan. Mr. Brown, nakapagpa-check up na po ba kayo ng regular? Nabalitaan ko nung nakaraan na may isang babae sa school namin na nagpa-abort at saka yung iba ay nagkasakit. Sinasabi mo bang may sakit ka? Hindi po. Napakalusog ko po. Pinapaalalahanan lang po kita. Kung ganun ang sinabi mo, magpapacheck up tayo. Ako po? Mas panatag ako kung magpatingin ka. Tandaan mo, nung gabing yon, wala tayong anumang ginamit na proteksyon. Tara na. Pwede niyo na po akong ibaba rito. Salamat po sa paghatid sa akin. Sa susunod, kung magkaharap mo ulit ang mga katulad ni Robert, huwag ka magkatubiling sampalin sila at tandaan mong tumawag sa pulis. O kaya naman tawagan mo ako. Tatandaan ko po. Salamat po. Anong ibig niyang sabihin sa may sakit? Mr. Brown, sa tingin ko maaaring alam ni Miss Parker ang tungkol sa pakikitungo niyo kay Jessica. Baka nagkamali siya ng akala. Maling akala? Isinama niyo sila sa hapunan. Binigyan siya ni Madam ng kwintas. Nang bawiin ko ang kwintas kaninang napansin ko mapang-akit ang suot niya. Kaya, nag-imbestiga ako ng kaunti. Junior din si Jessica ngayong taon. Sa loob ng 3 taon, nagkaroon siya ng siyam na boyfriend. Sa susunod na makikita mo mama ko, huwag mo na siyang pakaksayan ng panahon. Sa tingin ko, pwede niyang ipakita si Miss Parker kay Madam. Siya? Hindi nararapat. Narito na ang mga resulta. Binabati ko kayong dalawa. Maayos ang lagay ng inyong kalusugan at kung nagbabala kayong magka-baby, medyo anemic ka lang. Hindi po kami nandito para sa premarital check-up. Naiintindihan ko naman kapag nagmamahalan sariling kaligayahan ang inuuna. Napakalusog ng boyfriend mo, kaso medyo mahina ang katawan mo. Ako? Emily. Check up lang naman yun. Bakit nahihiya ka masyado? Hindi kaya. Tutal, tapos na naman ang check-up. Mapapanatag ka na, di ba? Babalik na ako. Blinak mo ako. Oo, pero blinak mo muna ako. I-add mo ako. Hindi rin naman tayo madalas mag-uusap kaya hindi na kailangan i-add ang isa't isa. Ganyan mo ako babayaran? Mr. Brown, nandyan ang kotse. Miss Parker, saan ka punta? Pwede ka namang ihatid. Huwag na po, magbabike na lang ako pabalik. Emily! Napalitaan kong nangyari sa kindergarten. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa pepper spray na binigay mo. O heto, para sa'yo to. Kailangan mo pa rin mag-ingat ha. Sige, salamat. Narinig ko sa advisor natin ngayong araw na magli-leave of absence ka raw. Pero pumpayat sa ospital ng kapatid mo? Oo, nakahanap na ako nung matitirhan. Lilipat na ako. Bakit ganyan ang mukha mo? Sige na, hindi naman sa hindi na ako babalik.
Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na magkakaroon kami ng one night stand at babayaran pa niya ako para dun. Hello? Nasaan ka? Nandito sa bago kong tirahan. Baba ka muna. Nasa kotse ako. Uminom ka ba? May pinag-usapan lang na kailang baso rin. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Madali lang hanapin yan. Kung masakit ang ulo mo, pwede kitang imasahe. Bakit hindi ka sa loob ng campus nakatira? Nag-stop muna ako sa pag-aaral. Bakit ka huminto? Kasi sa ngayon, hindi ko pa kayang bayaran ng tuition. Babalik din ako kapag nakapag-ipon na ako. Kaya nung lumapit ka sa akin noon, para yun sa tuition, Kung hindi lang ako desperada, bakit ko naman hayaang makita mo ako sa ganitong kalagayan? Maliban sa tuition, may iba pa kasi mga bagay. diinan mo pa. Wala ka bang suot na bra? Meron po. Naramdaman ko kasi Kasi nung pinababa mo ako, matutulog na sana ako. Sino pong natutulog na may suot na bra? Mr. Brown, sabi ko na sa'yo, hindi na natin ito pwedeng gawin. Emily, panira ka naman. Yan ba ang dahilan kung bakit mo ako pinuntahan? Para lang makipagtalik sa akin? Ano pa? Sinabi ko sa'yo, kung mangyayari ito muli, huwag mo na akong hanapin. Eh di bumaba ka. Ako lang ang babaeng naiisip niya kapag may kailangan siya. Miss Parker, pwede ka na magsimula ng trabaho bukas. Darating ako sa tamang oras bukas. Mabuti. Hoy, Amanda. Emily, akala ko talaga magpapahinga ka muna sa pag-aaral. Binayaran mo ang tuition mo. Tuition? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng nakita? Nakita ko mismo ang payment slip mo. 20,000. 20,000? May gagawin ako, kausapin kita pagbalik ko. Hello? Hello, Mr. Brown? Binayaran mo ba ang tuition ko? Bilang estudyante, mag-focus ka sa pag-aaral. Huwag kang umasa sa ganda. Akala mo makakaligtas ka sa magulong lugar na yun ng walang pinsala. Kung magkakasakit ka talaga, walang makakatulong. Bakit mo ako pinagsasabihan? Emily, hindi mo ba alam na may tumutulong sa'yo? Binayaran ko na ang tuition mo. Kaya mag-focus ka sa pag-aaral. Kakalad ka rin kita palabas kung kailangan. Wala akong oras sa pag-aaral At hindi kita kailangan para bayaran ng tuition ko. Mas mabuting kunin mo na lang ang refund. Masasayang lang ang lahat. Gago! Wala kang pakialam sa buhay ko. Mr. Brown, ang CEO ng Biotechnology nag-imbita sa inyo na maglaro ng golf. Ano sa tingin nyo? Si Mr. Wilson. Ibinigay ni Mr. Wilson ang kanyang kumpanya sa kanyang anak, si David Wilson. Si David Wilson ay sabik na makipagtulungan sa grupo para na rin makakuha ng pag-aproba. Kaya dapat ba nating samantalahin ang pagkakataong ito na makipag-ugnayan sa nangungunang pamunuan ng bayi? Sabihin mo sa kanya na maghihintay ako. 65. Emily? Ikaw talaga? David! Matagal na tayong hindi nagkita. Dalaga ka na ngayon ah.
Oo, simula nung pumasok ako ng kolehiyo, nag-abroad ka. Pero hindi ka rin nagbago. Hindi ba dapat nasa paaralan ka ngayon? Bakit ka nagtatrabaho bilang kadi dito? Wala akong magawa nung summer break, kaya pumunta ako dito para sa part-time na trabaho. Sinungaling. Kakabalik ko lang sa bansa. Alam ko na ang tungkol sa kapatid mo. Tinawagan ko rin siya para malaman ko kung nasaan ang tito mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga nangyari? Emily, pasensya na. Masyado akong seryoso. Gusto lang kitang alagaan. Nandito si Mr. Wilson para maglaro ng golf at may lakas pa ng loob na mangligaw sa caddy. Nagbibiro ka ba, Mr. Brown? Parang nakababatang kapatid ko lang si Emily. Wala kaming relasyon. Emily, halika dito. Ayos lang. Ikaw, magpalit kayo. Mr. Brown, si Emily Unang beses mo palang dito, Mr. Wilson. Ang isang may karanasang caddy ay mas makakatulong sa paglaro mo. Mr. Brown, si Emily... Mr. Wilson, nandito tayo para makipagsosyo sa Joy Group. Kaya huwag mo nang tanggihan ang kabutihan ni Mr. Brown. Ayos lang, Emily. Samahan mo muna siya. Pagtapos na kami, ihahatid kita. Ang ganda ng tira mo. Magre-resign ka ba ng kusa? O ako pang gagawa? Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Binayaran ko ng tuition mo. Mag-focus ka sa pag-aaral. Babayaran kita. Sino magbabayad? Yung David na yun? Magkakilala na kami ni David simula nung bata pa kami. Mali ang iniisip mo. Napakasweet ng tawag mo sa kanya. May nangyari na ba sa inyo? Hindi pa! Huwag kang sumama sa kahit sinong lalaki. Naintindihan? Mr. Brown, gusto mo ba ako? Ang lakas ng kumpiyansa mo ah. Ang pagkakaintindi ko sa isang one-night stand ay nakukuha ng parehong panig ang kailangan nila. Binayaran mo ko at quits na tayo. Kung magkita man tayong muli, magkakilala lang tayo sa mukha. Naiintindihan ko. Estranghero. Emily! Mr. Brown, sana ay makita mo ang aking katapatan. Ang tunay na kalidad ay ang tunay na katapatan. Siyempre, kapag nagawa ng mga chips, ihatid ko agad ang mga ito sa Joy Group. Mabuti. Mr. Brown, pasasakayin ba natin si Miss Parker? Ano? Gusto mo rin ba siya? Pasensya na, Mr. Brown. Nagkamali ako. Bigyan mo siya ng 50,000 at huwag mo na ulit siyang banggitin. Opo. Emily, medyo masama daw ang panahon ngayon. Ihatid na kita pa uwi. Huwag ka na mag-alala, David. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Paano naman kita hahayaan na mag-isa lang? Kung di ka sasakay, sasabayan na lang kita maglakad. Salamat na lang, David. Tara na. Emily, bakit hindi ka kumontak sa akin ng maraming taon? Kung alam ko lang ang sitwasyon mo, natulungan na sana kita. Ito, magti-transfer ako ng pera para sa'yo. Huwag na, David. May sapat na pera ako. Gantimpala ko to sa'yo sa pagpasok mo sa kolehiyo. Huwag ka nang mailang. Oh, David, malaki-laki na rin ang kinikita ko ngayon. Pagkatapos ng mga gastos sa pagpapagamot ng kapatid ko, makakapag-ipon pa ako ng kaunti. Emily, hayaan mo naman akong tumulong. Pinahalagaan ko ang relasyon natin, David. Kaya naman ayaw kong hayaang maging komplikado ang nararamdaman natin. Sige na nga. Emily, matutulungan mo ba ako sa isang bagay? Pupunta ako sa isang cocktail party bukas, pero kailangan ko ng date. Wala naman akong kilala dito. Sasamahan mo ba ako? Dahil sinabi mo yan, ikalulugod kong tumulong sa'yo. Mabuti, sumakay ka na sa kotse. Miss Parker, bigay ni Mr. Brown. Sabi niya, itong napagkasunduan niyo. Sinabi ko nga ang 50,000 noong araw na yun. Tila gusto na niyang talagang putulin ang ugnayan sa akin. Salamat.
Michael, tayo quits na ngayon. David, bakit ganyan ka makatingin? Medyo ilang ba ang itsura ko rito? Ang ganda mo. Naisip ko, baka may ibang lalaking dumiskarte sa'yo mamaya. Manatili ka sa tabi ko. Ayokong may lalaking nagpapapansin sa'yo. Tara na. Nandito ako. Huwag kang kabahan. Oh, kung hindi ba naman si Mr. Wilson? Mr. Brown, ito si Mr. Wilson na nababalitaan natin. Itong nakaraang 2 taon, lumago sila ng gusto. Nagsimula na siyang gumawa ng semiconductor chips. Malapit nang matapos ang unang batch. Sana kapag nakuha mo ng sample, bigyan mo kami ng feedback. Tingnan natin. Nga pala. Angkop ba na magsama ng isang kaddy bilang isang date? Nagbibiro ka ba? Hindi siya isang kaddy. Siyang kapatid ko. Mahiyain si Emily. Huwag mo sana siyang biruin, Mr. Brown. Kundi, sa susunod, hindi na siya papayag na samahan ako. Mahiyain. Siya na yata ang pinakamatapang na babae sa buong Jiangsheng. Mr. Brown, may mga bisita na kanina pa naghihintay. Tuloy po kayo. Emily, kayo ni Mr. Brown, magkakilala ba kayo? Hindi po. Bakit parang pakiramdam ko, pinupuntirya ka niya? David, may kumakaway sa'yo dun. Sino siya? Siya si Sarah Anderson. Nakatakdang ikasal ang pamilya Brown at pamilya Anderson. Maraming tao dito ang gustong mapalapit sa kanya. Kaya David, kailangan makihalubilo ka na dun. Sige, pero huwag kang lumayo. Hahanapin kita mamaya. Pasensya na, babayaran ko na lang ang pinsala sa gown mo. Sige na, magpalit ka na ng ibang suot. Dalhin niyo siya sa lounge para makapagpalit. Pero yun po ang ating pribadong. Ayos lang po, kaya ko na po to. Kasi simula pa lang ng party at kapag nakita ka ng iba na ganyan, baka isipin lang. Heto ang extra gown ni Miss Anderson. Mas mahal to kaysa sa suot mo ngayon. Sige na, magpalit ka na. Salamat po. Mr. Brown. Iiwan ko na to dito para sa inyo. Hindi alam ni Miss Anderson na ayaw niyo sa pabango. Naintindihan ko. Lumabas ka na. Naguhubad ka? Balak mo na namang gamitin ang mga lumang diskarte mo.